Mga 10 taong gulang ako noon. Panahon ng undas at nasa probinsya kami ng lola ko sa Batangas. Gaya ng dati, ang magpipinsan, kami ang magkakasama. Isang gabi, pagkatapos naming magsindi ng kandila sa sementeryo, naisipan ng pinsan kong si Marco ang isang kalokohan. Laro tayo, sabi niya, may mapang-asar ng ngiti. Taguan. Dito, tanong ng isa pa naming pinsan na si Lisa, halatang natataot. Ang sementeryo sa probinsya ay hindi katulad sa Maynila. Madilim, masikip at puno ng mga lumang nitso at malalaking puno ng kalatsutsi. Duwag ka pala'y, kantyaw ni Marco. At dahil sa ayaw naming mapahiya, pumayag kaming lahat. Ang rules, si Marco ang taya. Bibilang siya hanggang 100 sa paanan ng isang malaking krus sa gitna ng sementeryo. Kailangan naming magtago. Ang huling mahahanap, siya ang panalo. 1, 2, 3. Nagsimula siyang magbilang. Nagtakbuhan kami sa iba't ibang direksyon. Nagtago ako sa likod ng isang malaking mausoleo ng isang pamilyang hindi ko kilala. Madilim doon at amoy lupa. Dinig na dinig ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Pero kasabay nito, ang excitement. 97, 98. Ang boses ni Marco ay malinaw. 99, 100. Game na. Narinig ko ang mga yabag niya papalayo. Tahimik akong naghintay. Maya-maya, narinig ko ang sigaw ni Lisa. Huli ka, sabi ni Marco. Tapos narinig ko ang boses ng isa pa naming pinsan. Nahuli na rin. Ako na lang ang hindi pa nahahanap. Nagpasya akong lumipat ng pwesto para mas mahirapan si Marco. Dahan-dahan akong gumapang palayo sa mausoleo at nagtago sa likod ng isang kumpol ng mga halaman na may mga puting bulaklak. Mula doon, tanaw ko ang malaking krus kung saan nagsimula si Marco. Nagtaka ko, nakita ko si Marco doon. Nakaupo, yakap ang mga tuhod niya. Mukhang pagod na. Kasama niya ang iba pa naming pinsan na nahuli na. Nag-uusap sila. Kung nandun silang lahat, sino ang humahanap sa akin? Bigla, may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Dahan-dahan. Parang may naglalakad sa tuyong dahon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang lumingon. Tapos, may narinig akong bulong sa mismong likod ng tenga ko. Isang boses na malamig at walang buhay. Huli ka. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Ang natatandaan ko lang ay ang pagtakbo ko ng walang lingon-lingon habang umiiyak at sumisigaw. Sinalubong ako ng lola ko sa gate ng sementeryo. Mataas daw ang lagnat ko at 2 araw akong hindi makapagsalita ng maayos. Kinausap ko si Marco pagkatapos. Sabi niya, pagkatapos niyang mahanap yung 2 naming pinsan, sumuko na siya at hindi na niya ako hinanap. Bumalik na lang daw sila sa malaking krus at doon ako hinintay. Hindi raw sila umalis doon. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang tanong na yon. Kung hindi si Marco ang nakahanap sa akin, sino? At ang mas nakakatakot, minsan kapag mag-isa ako sa dilim at biglang may maririnig akong kaluskos, parang naririnig ko ulit yung bulong na yon. Isang paalala na nagsimula kami ng isang laro, pero hindi ko alam kung paano ito tatapusin. Dahil sa larong yon, ako ang huling hindi niya opisyal na nahuli. Kaya pakiramdam ko hanggang ngayon, ako pa rin ang hinahanap niya.